Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa mga naglalagablab na pangyayari sa politika ngayong linggo, tila hindi na mapipigil ang sagupaan ng mga mambabatas sa Kongreso. Sa gitna ng isang mainit na pagdinig, matapang na binanatan ni Congressman Rodante Marcoleta, sina Justice Secretary Boyeng Rimulya at House Speaker Martin Tambalos Romualdez. Ayon kay Marcoleta, tila nawawala na ang tunay na layunin ng pamahalaan sa kabila ng patuloy na aligasyon ng katiwalian at kapalpakan ng ilang ahensya. Giit ni Marcoleta, hindi umano sapat ang paliwanag ni Remulla ukol sa mga isyong kinakarap ng Department of Justice, kabilang na ang umano'y selective justice o piling pagbibigay ng hustisya. Samantala, binigyang diin din niya ang umano'y kapangyarihang ginagamit sa pansariling interes ng kampo ni Speaker Romualdez. Hindi naman nagpaawat ang mga nasabing opisyal at agad na pinabulaanan ang mga akusasyon, sabay giit ng politika lamang ang nasa likod ng mga pasabog ng kongresista. Samantala, muling nabuhay ang usapin tungkol sa dating Senadora Laila de Lima. Ayon sa ilang ulat, posibleng harapin muli ni de Lima ang panibagong kaso na may kaugnayan sa illegal drug trade na una nang ibinasura ng korte. Ayon sa DOJ, may mga bagong ebidensyang lumutang at kailangang imbestigahan muli. Mariin naman itong kinundina ng kampo ni de Lima at tinawag na malinaw na harassment lamang. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May ilan na pumapanig kay Marcoleta sa kanyang matapang na paninindigan, habang ang iba naman ay naniniwalang bahagi lamang ito ng mas malawak na banggaan sa loob ng pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Alam mo naman, magaling kang abogado eh. Kinakailangan, kagaya ng sinabi mo kanina, lahat ng pupunta sa iyo, sisinuhin mo. Yes, Your Honor. Nung ba nakalagay dyan ang Iles City? Yes, Your Honor. Akin na, balik mo rito sa akin, Comse. So na, sigurado ka, taga-Angeles sila. I could not recall if I inquired that to them, Your Honor. Sabi mo kanina, kinakailangan masusi kang nagtatanong sa kanila. Ngayon, hindi mo na naman marirecall. Ito lang makita mo na, bakit kayo may taga-Angeles City lahat? Tingnan ko nga yung ID nyo kung taga-Angeles kayo. Ginawa mo ba yun? They presented to me their thing, Your Honor. Alam mo, Tony, routine ang ibinigay sa'yo. Pero out of the 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang ang PIN. Pagpalagay natin itong PIN na ito, totoo. Sapagkat ito, mabe-verify ito. Yes, Your Honor. Ngayon lang mabe-verify kung totoo ito dahil pinagsusulat lang dito ito. Ano? Magtataka ka, ito typewritten. Pagkatapos ang mga PIN, pinagsusulat lang. Napakadaling invento nito, attorney. Ha? Yes, Your Honor. Chinet mo ba talaga ito? Na PIN nila ito? Kasi check natin ito, gaya ng sinasabi ni Chairman, baka dito pa lang, makontempt ka na. Did you bother to check if this tax identification numbers are legitimate? Before you answer, you have to carefully, Yes, Your Honor. did you check? What we were just requiring to them is to present to us a valid ID, and during that, I am asking you whether or not you really check. we could not categorically state that we have thoroughly checked, Your Honor. Mr. Chair, that is a very dangerous answer. Sabi mo kanina, it is the policy na kailangan titingnan. Tama naman yun. Yes, sir. So ngayon, hindi mo na ma-recall kung talagang chinek mo o hindi. Pagpalagay na natin totoo muna, para lang matapos Yes, sir. tayo. This particular document, Mr. Chair, that I have shown to him, is a unilateral deed of sale, meaning to say, all the sellers signed in this document except the buyer. The buyer is Mr. Yang.
Attorney, yung pong ibinenta nitong mga partido na humarap sa iyo na ninotaryo mo ito, 2 sukat ng lupa. Hindi po maliliit na sukat ng lupa ito. Yung isa 30,000 plus or about 3 hectares. Yung isa po ay 4,000 square meters. Bakit hindi mo man lang sinabi sa kanila na palitan nyo naman ito? Eh, wala naman yung buyer dito. Mapapagalitan pa ako ng Korte Suprema rito eh. Did you confront him with this? No, Wala mo pa sila. Bakit? We just asked them if these are Attorney, Their tinatanong signature. kita, ito ay hindi isang karaniwang property. Kung bisikleta lang siguro, Mr. Chair, ang pinagbentahan, baka sakaling patawarin ko na si Attorney. Dalawang sukat ng lupa for 30,000 square meters, yung isa 4,000. Hindi mo man lang hinanap, nasaan po yung buyer? Pakita nyo sa akin yung buyer. Sila humarap, sabi mo kanina lahat ng partido kinakailangan humarap sa akin. Bakit ito ang isang pinaka-importanting partido ng isang deed of sale na dapat bago mo notarize, hinanap mo man lang? Ang tanong sa'yo, bakit hindi mo ginawa? I could no longer recall, Your Honor. You cannot recall the duty of asking for the presence and the identity of the buyer? As a lawyer, you're not only under oath before this committee, under your own oath as a lawyer. O baka madisbar ka pa, attorney. O pagpalagay na muna natin, nakalimutan. Ang dami mong problema, Miss Attorney, ano? Congressman Marcoleta, before we proceed, I'd like to acknowledge the presence of Congressman Anan C. Panaligan, First District of Oriental Mindoro. Thank you for coming, Kong. Please proceed. Alam mo ba, Attorney Macalino, na yung ibang tao na sinabi mong punta sa'yo at nakita mo na pumirma sa harapan mo, ay matagal nang patay yung iba? Halimbawa, si Enedina Dizon, 7 taon nang patay bago mo ninotaryo itong dokumentong ito. Ganon din si Antonio Rivera. So, Mr. Chair, paano nakapirma yung patay? Congressman Marcoleta, just to establish the facts, let me ask CONSEC if indeed we send a letter to invitation to those mentioned by Congressman Marcoleta and the response to that invitation. Just to establish the facts. Please proceed, CONSEC. Yes, Mr. Chair. We sent out invitations to Mr. Antonio Rivera et al. But according to the returns, which have not yet been verified by the PNP, most of them are already deceased, except for one Miss Corazon Rivera Barrera. But she has a letter addressed to the chairperson stating that he has no idea or knowledge in the selling negotiations, although her signature appeared on the deed of sale. She also has a medical certificate stating that she could no longer write. So she is denying that she's the one who signed the deed of sale, Your Honor. That is correct, Mr. Chair, because a medical certificate dated November 8, 2018, ibig sabihin, 3 years before the notarization of Attorney Macalino, yung Corazon Rivera has difficulty in writing due to lymphedema on her right arm due to previous
mastectomy. Hindi siya makakapirma. Ang totoo niya, nung sumulat yung asawa niya, pinasulat niya yung sagot niya sa ating chairman na naibenta yung lupa 2017, hindi 2019. Pero ang pagpirma niya po ay sa thumb mark. So malinaw, Attorney Macalino, patay na yung iba. Bago pa sila, sinabi mo, isa-isa silang pumunta sa harap mo at nagsipirma. Yung isa naman na hindi pwedeng pumirma dahil sa kapansanan. Paano mo ngayon ipaliliwanag yung sinabi mo kanina na ang mga tao na bago inotaryo ang isang dokumento ay kinakailangan humarap sila sa iyo, sisinuhin mo ang kanilang pagkatao para sa ganun ay maproteksyonan mo ang mga partidong involved dito. So wala si ID Yang, itong mga ibang nagsipirma, patay na, yung iba hindi makapirma. So paano ngayon ang ano yung status ngayon itong deed of sale na ginawa mo? Na pinirmahan mo noong July 11, 2022, na pati ang kanilang pagkakakilanlan na sinasabi mong tax identification number, sulat kamay lang. Mr. Chair, this document has all the signs of a very irregular document. Hindi ko pa alam ngayon, Attorney, kung anong sagutin mo, pero questionable itong notarized document ko. Ganon din itong ginawa mo ng kay ID Yang at saka Agapito Bondok. Siniguro mo ba yung pagkakilanlan nila Moises Bondok at Euprosina Bondok at sila Arnel at Sonia Pangilinan nung sila ay humarap sa iyo, Attorney Macalino? I required them to submit a valid ID, Your Honor. Oo nga, humarap pa sila sa iyo. There was somebody, as far as the office is concerned. I'm not asking that somebody. I'm asking you, the persons of Agapito Bondok, We could yung not. Rosina Bondok, yung kanyang asawa, at saka yung mag-asawang Arnel at Sonia Pangilinan. We could not. Did they go to your office and did you ascertain and identify their individual personalities? When they brought to me the documents, they were already signed and prepared. I just merely asked them their presence, Your Honor. Kaya nga, siniguro mo na sila yung humarap sa iyo? They have submitted a valid ID. Your Honor. Oo nga, tinignan mo yung ID at saka tinignan mo yung tao. Siya nga yun, did you ascertain their identities by looking at their individual IDs? Yes, Your Honor. Alam mo ba na si Moises Bondok ay namatay noong June 6, 1989? Bago mo ninotaryo ito? We are not aware, Your Honor. Mr. Chair, patay na yung... Paano nakapunta yung patay sa'yo? Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi niya talaga sinino yung mga taong pumunta sa kanya. Nandito ba sila Mrs. Pangilinan? Yes, Your Honor. Mrs. Pangilinan, ang sabi ng abogado, Atty. Macalino, kayong apat ay pumunta sa kanya noong July 11, 2022. Nakita mo ba yung mag-asawang Moises at Euprosina Bondok? Your Honor, nauna po akong nagpunta sa notary. Dahil iniwan ko na po yung date of sale kay Mr. Gomez po. Kanino? Kay Mr. Gomez po.
Oo, sabi niya kanina, wala namang representative at meron na namang Roy Gomez. Akala ko, sabi niya, ang mga partido, Mr. Chair, ang humarap sa akin. Inisa-isa ko ang kanilang identities, nag-submit sila ng mga ID sa akin para masino ko sa kanila. Sabi niya, wala representative. Sabi ni Mrs. Pangilinan, si Roy Gomez. Paano ito, Atty. Macalino? Tinanong ka kanina ni Chairman, huwag kang masyadong mabilis sumagot. At siguruhin mo bago ka sumagot, tama yung sinasabi mo, baka makontempt ka. Anong ibig mo sabihin, Mrs. Pangilinan? Sino si Roy Gomez? Dumating po ako sa notary, Your Honor. Oh, bakit kasama si Roy Gomez? Sino si Roy Gomez? Hinan ko po kasi sa kanya yung deed of sale. Siya po yung naglakad nung... So ang tagalakad Papel po ninyo ay si Roy Gomez. Yes, Your Si Honor. Roy Gomez din ang gumawa ng dokumento ng deed of sale. Hindi po, Your Honor. Sinong Yung gumawa? pong seller. Yung pong- seller. Opo, binigay niya po sa amin yung deed, Yung seller. yung deed of sale. Yung seller ay si Moises Bondok. Taga San Jose, Matulid, Mexico, Pampanga. Your Honor, ang kausap ko po sa Bondok family, yung pong anak po niya, na si Ma'am Lydia Tadeja po. Oo nga, pero hindi yung anak niya ang nagbenta eh. Ang nagbenta yung mag-asawang Moises and Euprosina Bondok. Yes, Your Honor. Kahit nakausap po pa yung isang katerbang anak niya, hindi yun ang mga partido. Ang sabi ni attorney, ang mga partido lamang ang harap sa kanya, tama naman yon. Ikaw, partido ka dahil kayo ang bibili. Yung nagbenta, yung mag-asawa, pero matagal nang patay, 1989. Kaya tinatanong ko, sino yung nakita mo? Si Moises o yung anak? Yung anak po, Your O, Honor. paano ngayon ito, Atty. Macalino? Yung Yes, Your anak Honor. mo na nagpakita, hindi naman yung si Moises. No, I required them to present to me the Ang signature. patay na mag-present sa iyo ng identity, attorney. Ang anak niya ang nakita. Your Honor, hindi po kami magkasabay nung anak ni Bondok na pumunta po sa notary. Nauna na po akong umalis, Your Honor, dahil may lakad pa po ako. Tama ba So yun? yung papel po, Your Honor, Macalino, iwan ko po. hindi pala sila magkakaharap. Ang sabi mo kanina, yung mga partido, kailangan nasa harap mo bago mo notaryuhan ang isang dokumento. At yan naman talaga ang inihingi ng batas sa'yo bilang isang abogado. Eh ngayon pala, hindi man sila nagkita-kita. So iba-iba na yung pinag-uusapan natin dito. Ano ba talaga? If I could recall, Your Honor, you were the first one to come, Your Honor. Sino? Mrs. Pangilinan, then I required them to wear the whereabouts of the sellers, and they brought somebody to identify themselves to be those persons. Mr. Gomez. No. No, Your Honor. The first question of mayroon pong third party, and that is Mr. Gomez. Yes, Your You Honor. confirm now. Yes, Your Honor. Okay, please proceed. So paano ngayon, Atty. Macalino? Sinasabi mo kanina walang ibang partido na nag-represent sa kanila. Ngayon meron na naman. Paliwanag mo ngayon. I could not, at first, Your Honor, I could not recall because our procedure in the office that we require the parties to be present. In this particular case, Your Honor, now that Mrs. Pangilinan is here and narrated what really happened, so I confirm, Your Honor, that Mr. Gomez was there. Your Honor. Alam mo, Atty., dapat ikaw sana yung pwede naming paniwalaan dito dahil abogado ka eh. Kung ganito yung pagsagot mo, pati yung procedure ng opisina mo, violate mo eh.
Yung procedure tama eh. Dapat nakaharap silang lahat sa'yo bago mo pirmahan. Inindigan mo kanina. Ngayon, iniiba mo na sapagkat meron ka iba yung testimony si Mrs. Pangilinan. So, nahihirap ka ng paniwalaan ngayon. Attorney Macalino, Yes, if you will keep on hindi palaying, pero you're evading answers, exact and concrete answers to the questions being raised by Congressman Marcoleta. Hindi lang contempt po. I just want to tell you that we will, as part of the committee report, we will recommend to disbar you. Kaya, ang hinihingi po ng committee ito through the chairman is, please cooperate. Yes, Your Honor. Attorney Macalino, noong July 11, 2022, 3 deeds of absolute sale ang ninotaryuhan mo. Yung deed of sale sa pagitan ni Antonio Rivera et al. At ID Yang. Yung deed of sale sa pagitan ni Moises Bondoc at spouses Arnel and Sonia Pangilinan. At saka yung kay Agapito Bondoc, married to Teresita Bondoc at si ID Yang. Tama ba ito? Yes, Your Honor. Ito na namang deed of sale sa pagitan ni Agapito Bondoc at saka ni Mr. ID Yang. Hindi mo na naman hinanap si ID Yang dito sa Makatwid ay 2 beses mo nang binaliwala yung tuntunin ng notarial practice. Ang nag-appear sa iyo si Agapito Bondoc lang at saka si yung asawa niya, Teresita Bondoc. Pero hindi mo na naman hinanap si ID Yang. Pwede mo bang ipaliwanag sa pangalawang pagkakataon bakit hindi mo man lang hinanap yung bumibili? Attorney, please answer the query of Congressman Marcoleta. Yes, Your Honor. Dalawang notaryo ang ginawa mo. Binanggit ko sa'yo, kay Rivera at saka kay Pangilinan, kapwa ibinenta kay ID Yang, pero hindi kahit kailan, hindi mo man lang hinanap yung bumibili, si Mr. ID Yang. Bakit? Kasi ang procedure mo, di ba sinabi mo kanina, ang procedure mo, kailangan yung partido nung mga nagbentahan, kailangan nakaharap sa'yo. Sisinuhin mo silang isa-isa. Bakit dito hindi mo man lang hinanap yung buyer? Dalawa na. May strike 3 ka na. Why? Mr. Chair, I am waiting for an answer. Attorney, di sagutin mo. Strike 3 ka na raw. Strike 3 na. I could not recall, Your Honor. Yan, you cannot recall. Ito na naman tayo, attorney. Kung ikaw ay naging masusing nagpasunod doon sa procedure ng opisina mo, hindi ka dapat nagkamali eh. Kasi ang procedure tama eh. Lahat ng magpapanotaryo, yung partido dapat nakaharap sa'yo, dala-dala nila ang kanilang mga dokumentong pagkakilanlan para masino mo sila. Yun ang procedure. Yes, Your Honor. Para yung patay, kahit malalaman mo kung patay. O sino ka ba? Asan yung ID mo? O hindi ka hindi mo ginawa eh. Yung sarili mong tuntunin.
Ay, nako, Mr. Chair, hindi ko alam kung anong gagawin mo kay Attorney Macalino. Alam mo dito sa kaso ng spouses Tan versus Attorney Vallejo, administrative case number 11219. The Supreme Court found the notary public in violation of Section 3, Paragraph C of the 2004 Notarial Practice. Alam mo ba ito? Yes, Your Honor. Well, alam mo pala din. 2004 ito eh. Nagnotaryo ka 2011. Strike 4. Wala pa ba si Mr. ID Tayang, Mr. Chair? Baka lagnatin na si attorney rito eh. Magsisip muna sana ako sa kanya kasi baka pagalitan mo na naman. Kasi kanina, sinabi mo kanina sa kanya, bago ka sumagot, tatayuan mo ngayon ayun, nagkamali na yung tao. Attorney Macalino, so papayag ka na ngayon na aminin na si Roy Gomez ang nagdala sa iyo ng mga 3 transaction. Kailangan magsabi ka na ng Yes, totoo. sure. Ha? Tama? Yes, Your Honor. Yung mga partidong Rivera kahit kailan hindi dumating sa iyo eh. Hindi sila humarap sa iyo. Yung mag-asawang Bondok hindi humarap sa iyo, aminin mo na. Magsabi ka na lang ng totoo, Tony, para I could not recall, but as but you can recall that the procedure is that you're supposed to require them to appear Yes. before you. yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. So kung talagang ang procedure, pinangatawanan mo, nag-appear sila. Pero ito yung nagsasabi sa iyo, hindi nakita ni Mrs. Pangilinan yung dalawang mag-asawa. Ang nakita niya si Roy Gomez. Sa kanya niya binigay ang dokumento. Ito yung totoo eh. Ito yung malinaw. Under your oath before this committee, for the last time, Yes, dapat Your Honor. magsabi ka ng totoo. Yes, Your Honor. Hindi pumunta yung mga sellers sa'yo kahit kailan. Baka i-contempt ka na, baka mag-move na si... Gusto mong ma-contempt, attorney? No, Your Honor. O, aaminin mo na na hindi nag-appear sa'yo ang mga partidong nagbenta kay Mr. ID Yang. Attorney, last na lang to. Kasi obvious na eh, patay na paano harap sa iyo. Di ba? Eh, ba't nakatingin ka doon kay Mayor Tumang? No, Your Honor. It was the documents were So, attorney, saan na sasagot? Di ba obvious, paano pupunta sa iyo yung patay? Oh, aminin mo ba? O hindi? the documents were submitted to me, Your Honor, and Sabi ito, Roy Gomez. this was brought by Roy Gomez. Your Honor. Mr. Chair, I will be constrained to cite him in contempt. Pag hindi ka talaga sumagot ng totoo rito, ipakukontempt na kita. Na-prove na namin na ang ilan dito ay patay na, yung iba ay hindi pwedeng pumirma. Sila Bontok patay na rin. Si Mrs. Pangilinan hindi niya nakita. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon, humarap sila sa'yo, violating your own procedures in your office. Attorney, before you answer, please allow me to recognize you. Now, Attorney Congressman Marcoleta, for the record, he already admitted that it is Roy Gomez that brings to him that brought to him the documents. Tama, Attorney? Yes, Your Honor. Okay, please proceed. And he came further